Pag-uwi ni Javier mula sa abroad, hindi yakap ang sumalubong kundi isang bahay na walang asawa at mga anak na iniwan sa utang at panganib. Nang matuklasan niyang ang sariling kaibigan ang may kinalaman sa pagkawala ng mga bata, napilitan siyang gisingin ang pagiging sundalo sa sarili. Hanggang saan dadalhin ng isang ama ang tapang para iligtas ang dugo't laman niya? Ang alinsangan ng hapon sa Bulacan ay tila yakap na kay tagal hinintay ni Javier Santos. Bawat dampi ng mainit na hangin sa kanyang balat, bawat ugong ng tricycle na sinasakyan niya, bawat pamilyar na tanawin ng mga kabahayan at nagtataas ang puno ng mangga ay musika sa kanyang pandinig. 2 taon, 2 mahabang taon ng pagtitiis sa ilalim ng nakakapasong araw ng gitnang silangan, kung saan ang tanging nagpapalakas sa kanyang loob ay ang mga litrato ng kanyang pamilya at ang pangarap ng araw na ito, ang kanyang pagbabalik. "Dito na lang po, Manong," sabi niya sa driver at huminto ang tricycle sa tapat ng isang simpleng bahay na may munting hardin sa harapan. Iniabot niya ang bayad at kinuha ang malaking kahon na puno ng pasalubong. Isang manikang kasing laki ng 1 taon na bata para sa kanyang panganay na si Angela, at sandamakmak na lata ng gatas at mga gamit pambata para kay Miguel, ang bunso niyang hindi pa niya nayayakap mula ng isilang. Hawak ang kahon sa isang kamay at ang maleta sa kabila. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanilang gate. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Surprise! Ito ang plano niya. Walang sino man ang nakakaalam ng kanyang pag-uwi, kahit ang asawa niyang si Maricar. Nai-imagine na niya ang magiging reaksyon nito. Ang panlalaki ng mga mata, ang sigaw na puno ng tuwa, at ang mahigpit na yakap na magpapawi sa lahat ng kanyang pagod. Ngunit nang itulak niya ang maliit na gate na bakal, napansin niyang hindi ito nakalak. Kumunot ang kanyang noo. Palaging sinisigurado ni Maricar na nakakandado iyon. Baka nakalimutan lang, bulong niya sa sarili. Pilit na iwinawaksi ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sumigaw siya habang papalapit sa pinto. "Surprise! Nakauwi na ang pogi niyong mister!" Ang boses niya ay sinalubong lamang ng nakabibinging katahimikan. Walang masayang sigaw ni Maricar. Walang maliliit na yabag ni Angela na sasalubong sa kanya. Tanging ang mahinang ihip ng hangin na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Nabitawan niya ang kahon ng pasalubong. Bumagsak iyon sa semento at bumukas. Gumulong palabas ang mga lata ng gatas at ang manikang may peking ngiti sa mukha. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto at bumukas din iyon ng walang kahirap-hirap. Hindi rin nakalock. Ang sala, na dati laging malinis at mabango, ay sinalubong siya ng amoy ng pinaghalong luma at panis na pagkain. Ang mga muebles ay nababalutan ng manipis na alikabok. May mga damit na nakakalat sa sahig at may mga pinagkainang plato na nakatiwangwang sa mesa. "Maricar? Angela?" Tawag niya ulit, mas malakas na ngayon. "Itay's home." Walang sumasagot. Para siyang magnanakaw na naglalakad sa sarili niyang pamamahay. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Kinakabahan siya. Isang kaba na hindi niya naramdaman kahit sa gitna ng pinakamatinding panganib sa kanyang trabaho bilang security personnel. Tiningnan niya ang kusina. May mga langgam na nagpipiesta sa mga tirang pagkain sa lababo. Dumiretso siya sa kanilang silid. Magulo ang kama, bukas ang aparador, at nagkalat ang mga damit ni Maricar sa sahig. Pero wala siya doon. Nasaan sila? Nasaan ang mag-iina niya? Isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang tunog na parang ungol ng isang sanggol. Galing iyon sa itaas, sa kwarto ni Angela. Mabilis pa sa 4:00 ang kanyang mga hakbang paakyat ng hagdan. Ang bawat baitang ay parang isang pagsubok. "Anak? Angela?" Nang marating niya ang pinto ng silid, dahan-dahan niya itong binuksan.
Isang madilim at kulob na hangin ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng kadiliman, sa ibabaw ng isang maliit na kama, nakita niya ang isang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Nakaupo si Angela, ang kanyang 10 taong gulang na prinsesa. Ngunit hindi ito ang Angela na nasa isip niya. Ang dati masayahin at mapupulang pisngi nito ay napalitan ng pamumutla. Ang mga mata nitong dati puno ng buhay ay ngayoy malalim at pagod. Payat na payat ang kanyang anak at sa mga braso nito ay may karga-karga siyang isang sanggol na umiiyak nang walang tunog. Si Miguel, parang may mga pako na bumaon sa sahig at hindi magawang igalaw ni Javier ang kanyang mga paa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ba ang pamilyang iniwan niya? Ang anak na pinapangarap niyang mayakap ay halos butot balat. At ang panganay niya, ang kanyang munting Angela, ay tila isang matandang napilitang mamuhay sa katawan ng isang bata. Sa tabi ng kama, sa isang maliit na mesa, ay may isang mangkok ng malamig at natuyo ng lugaw. Iyon lang, walang iba. Angela, anak, halos pabulong na tawag ni Javier. Basag ang kanyang boses, puno ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang itinaas ni Angela ang kanyang tingin. Sa unang sandali, ang mga mata niya ay blanko, parang tumitingin sa isang multo. Ngunit nang unti-unti nitong nakilala ang mukha sa may pinto, isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa ang sumilay. Ang mga labi nitong nanunuyo ay bahagyang bumuka. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng bata, ngunit walang tunog ng pag-iyak. Pagod na ang kanyang kaluluwa para pa mang humikbi. Binasag ni Javier ang distansya sa pagitan nila. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mag-ama. Nanginginig ang mga kamay na iniangat niya para hawakan ang pisngi ni Angela. Malamig. Ang balat nito ay malamig. Itay. Sa wakas ay sabi ng bata. Ang boses ay mahina at paos. Itay. Nandito na si Itay, anak. Nandito na ako, sabi ni Javier, habang ang sarili niyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Kinuha niya si Miguel mula sa mga braso ni Angela. Magaan, napakagaan ng kanyang anak. Ang init ng katawan ng sanggol ay tila nagsusumbong ng pangungulila at gutom. Ikinulong ni Javier ang magkapatid sa kanyang mga bisig. Isang yakap na puno ng 2 taon na pangungulila. Ngunit ngayon ay nababahiran ng matinding pagsisisi at galit. Galit sa sarili, galit kay Maricar, galit sa mundo. Paano nangyari ito? Saan siya nagkamali? Hinaplos niya ang buhok ni Angela. At doon, sa gitna ng kanilang yakap, sinabi ng bata ang mga salitang habambuhay na magmamarka sa puso at kaluluwa ni Javier. Itay, buti po umuwi na kayo. Bulong nito. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Wala na po kaming bigas. Ang simpleng pangungusap na yon ay mas malakas pa sa kahit anong pagsabog na narinig niya. Iyon ang katotohanan. Iyon ang bangungot. Habang siya ay nagpapakapagod sa ibang bansa sa pag-asang mabigyan sila ng magandang buhay, ang mga anak niya ay nagugutom. Wala nang masasakit pa roon. Niyakap niya sila ng mas mahigpit. Naramdaman ang bawat buto sa kanilang mga munting katawan. Patawarin mo si Itay, anak. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang bulong. Hinaluan ng kanyang mga hikbi. Sa sandaling yun, habang hawak niya ang kanyang 2 kayamanan, habang nangangako sa sarili na aayusin niya ang lahat, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Hindi niya sana papansinin, ngunit sunod-sunod ang pag-vibrate nito. Naisip niya, baka isa sa mga kaibigan niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang telepono habang ang isang braso ay nananatiling nakayakap sa kanyang mga anak. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lamang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso at palitan ang sakit ng matinding panganib. Maligayang pagbabalik,
Javier, may utang sa amin ng asawa mo at ikaw ang magbabayad. Ang mga salitang nabasa ni Javier ay tila lason na mabilis na kumalat sa kanyang buong sistema. Saglit siyang natigilan. Ang galit at sakit ay biglang nabalutan ng yelo ng takot. Hindi na ito simpleng pag-abandona. Hindi na ito simpleng pagtataksil. May panganib. Isang panganib na ngayon ay kumakatok sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Miguel sa kanyang mga bisig at ang mahigpit na pagkapit ni Angela sa kanyang damit, ang takot ay biglang nag-alab at naging purong determinasyon. Mamaya na ang mga nagbabanta. Mamaya na ang mga utang. Ang mahalaga ngayon ay ang kanyang mga anak. "Halika anak," sabi niya kay Angela sa pinakamahinahon niyang boses. Itinayo niya ito at inalalayan pabalik sa kama. "Magpahinga ka muna. Magluluto si Itay." Iniwan niya si Miguel sa tabi ng ate nito at bumaba. Ang unang ginawa niya ay ikinandado ang pinto sa harap at ang gate sa labas. Kahit paano, ang tunog ng pag-click ng mga seradura ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ang sumunod na 2 oras ay ginugol ni Javier sa pagiging isang ama at ina. Pinaliguan niya ang kanyang mga anak, pinakain si Miguel ng gatas na dala niya, at ipinagluto si Angela ng mainit na sopas. Bawat subo ng bata ay tila isang maliit na tagumpay para kay Javier. Nakikita niya kung paano unti-unting bumabalik ang kulay sa mga pisngi nito. Sa bawat pag-aalaga niya, sa bawat paglilinis sa kanilang mga katawan, ay tila hinuhugasan niya na rin ang bakas ng kapabayaan ni Maricar. Habang natutulog na ang magkapatid, doon lamang hinarap ni Javier ang gulo ng kanilang bahay. Nagsimula siyang maglinis. Ang bawat basurang pinupulot niya, bawat maruming platong hinuhugasan niya, ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang mga mamahaling bote ng alak na walang laman sa ilalim ng lababo. Ang mga resibo mula sa mga restaurant na hindi niya kailanman naririnig. Ang mga damit na nakakalat na halatang isang beses lang sinuot. Ito ang mga bakas ng krimen ni Maricar, isang krimen ng pagwawaldas at paglimot. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan, dala ang isang malaking itim na garbage bag. Habang nililigpit niya ang mga nagkalat na damit ni Maricar, ang isip niya ay lumilipad. Saan siya nagkulang? Masyado ba siyang naging kampante? Masyado ba siyang nagtiwala? Ang bawat dolyar na ipinapadala niya ay may kasamang pawis, dugo, at pangungulila. At para lang pala itong lahat sa wala. Nang yumuko siya para pulutin ang isang sapatos sa ilalim ng kanilang kama, may naaninag siyang isang kahon, isang luma at ordinaryong kahon ng sapatos. Dinala ito ng kanyang kuryosidad. Inilabas niya ito at binuksan, bumungad, sa kanya ang katotohanan. Ang kahon ay puno ng mga papel de sangla, alahas, relo. Kahit ang wedding ring nila, nakasangla lahat. Sa ilalim nito ay mga sulat ng paniningil mula sa iba't ibang kumpanya ng credit card at pautangan. At sa pinakailalim, may isang maliit na notebook, isang diary. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ito ni Javier. Ang bawat pahina ay puno ng mga pangarap ni Maricar, mga pangarap na walang puwang para sa kanya o sa kanilang mga anak. Mga bagong bag, mga party kasama ang mga amiga, mga out-of-town trip na hindi man lang niya nabanggit. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga huling entry ay puno ng desperasyon, ng pag-amin sa malaking pagkakautang at ng pagbanggit sa isang investment na mag-aahon daw sa kanila sa hirap. Isinara niya ang diary, hindi na niya kaya. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Napasuntok siya sa pader, hindi ininda ang sakit, tanging ang kirot sa kanyang puso ang nangingibabaw. Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha ay ang tunog ng katok sa pinto. "Paring Javier, buksan mo to. Ako to, si Rico." Si Rico, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kumpare niya, ang taong pinagkakatiwalaan niyang tumingin-tingin sa pamilya niya
habang wala siya. Nag-atubili si Javier, ngunit sa huli ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumaba para pagbuksan ito. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Rico. May daladalang dalawang malaking supot ng pagkain. Pare, nabalitaan ko sa mga kapitbahay na umuwi ka raw. Nagulat ako. Kamusta ka na? Teka, bakit namumugto yung mga mata mo? Anong nangyari? Hindi na napigilan ni Javier. Ikinuwento niya ang lahat. Ang nadatnan niyang bahay, ang kalagayan ng mga bata, ang pagkawala ni Maricar. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa text message o sa mga utang. May kung anong nagpipigil sa kanya. Hayop na babaeng yan! Bulalas ni Rico matapos marinig ang lahat. Inakbayan niya si Javier at tinapik-tapik sa likod. Hindi ko akalain pare, ang huling pag-uusap namin, mukha namang okay siya. Napakagaling magtago ng problema. Kawawa naman ang mga bata. Umupo sila sa sala at inilatag ni Rico ang mga pagkain, pritong manok, pansit at kanin. Kumain ka muna pare, kailangan mo ng lakas. Habang kumakain, si Rico ay hindi tumigil sa pagpapakita ng simpatiya. Siningit niya ang mga kwento tungkol sa pagiging gastadora at mahina sa tukso ni Maricar na para bang kinukumpirma nito ang mga hinala ni Javier. Pinalalabas niyang biktima rin si Javier ng isang babaeng walang utang na loob. Huwag kang mag-alala pare, sabi ni Rico habang pinupunasan ang sarili niyang pekeng luha. Hindi kita pababayaan, tutulungan kitang hanapin si Maricar at pananagutin siya. Gumaan ang pakiramdam ni Javier. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang taong handang dumamay sa kanya. Isang tunay na kaibigan. Ngunit habang nag-uusap sila, muling nagring ang telepono ni Javier. Numero ulit na hindi rehistrado. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Javier Santos, sabi ng isang malamig at magaspang na boses sa kabilang linya. Nakatanggap ka na ba ng mensahe namin kanina? Simple lang ang usapan. Ihanda mo ang 500,000. Kung hindi, baka isang araw, paggising mo, kulang na ng daliri yang mga anak mo. Nanlamig ang buong katawan ni Javier. Napatingin siya kay Rico na nanlalaki rin ang mga mata sa gulat. Sino kayo? Sigaw ni Javier. Huwag mo nang alamin. Sagot ng lalaki bago ibaba ang tawag. Katahimikan. Mga demonyo sila pare. Basag ni Rico sa katahimikan, ang mukha ay puno ng galit. Sinasabi ko na nga ba? Malamang nalulong sa sugalyang si Maricar at nagkautang sa mga loan shark. Tumayo si Rico. Huwag kang mag-alala pare. Nandito lang ako. Tutulungan kitang hanapin si Maricar at aayusin natin to. Tumangulang si Javier, ang isip ay blanko. Hinatid niya si Rico sa pinto at pinasalamatan ito ng paulit-ulit. Walang anuman yon pare, pamilya tayo, sabi ni Rico bago tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan ni Javier ang papalayong kaibigan, isang bahagyang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit kung nakita lang sana niya ang nangyari nang tumalikod si Rico. Sa dilim ng kalsada, kung saan hindi na siya abot ng ilaw mula sa poste, ang nag-aalalang mukha nito ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang ngiting tuso at misteryoso. Isang ngiti ng isang taong perpektong naisakatuparan ng kanyang plano. Lumipas ang magdamag, nadilat ang mga mata ni Javier. Bawat kaluskos sa labas, bawat tahol ng aso sa di kalayuan ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Ang sofa sa sala ang nagsilbi niyang higaan. Ang kanyang katawan ay nakaharap sa pinto, handa sa anumang hindi inaasahang bisita. Ang dating sundalo sa loob niya ay muling nabuhay, hindi para sa bayan, kundi para sa dalawang natutulog na anghel sa silid sa itaas. Kinabukasan, sinubukan niyang lumikha ng isang ilusyon ng normalidad. Ipinagluto niya ng masarap na almusal ang mga bata. Kinuwentuhan niya si Angela ng mga masasayang karanasan niya sa abroad. Maingat na iniiwasan ang mga paksang magpapaalala
sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at tawa, ang anino ng panganib ay nanatiling nakabantay. Bandang tanghali, habang pinapatulog niya si Miguel, isang malakas at walang pakundangang kalabog sa kanilang pintuan ang bumasag sa kanilang panandaliang kapayapaan. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang pagbabanta. Hoy, Javier Santos! Buksan mo to kung ayaw mong kami ang magbukas para sa'yo. Naramdaman ni Javier na nanuyo ang kanyang lalamunan. Mabilis niyang inihiga si Miguel sa kuna at sinenyasan si Angela na manatili sa loob ng silid. Huwag kang lalabas, anak. Ano man ang mangyari. Mariin niyang bilin. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ay maingat at kalkulado. Sumilip siya sa bintana. Dalawang lalaking matipuno ang katawan at may mga tattoo sa braso ang nakatayo sa labas ng kanilang gate. Ang mga mukha nila ay hindi maipinta. Mga matang tila laging naghahanap ng gulo. Sila na marahil iyon. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Anong kailangan nyo? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Wow! Lumabas din ang OFW na matapang. Sabi ng isa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Kami ang kailangan mo. O mas tamang sabihin, kailangan namin ang pera mo. Itinulak nila ang pinto at walang paalam na pumasok sa loob. Ang isa ay naupo sa kanyang sofa na parang hari. Ipinatong ang maruruming sapatos sa maliit na mesa. Ang isa naman ay nagsimulang maglakad-lakad. Hinahaplos ang kanilang mga gamit na para bang sinusuri kung ano ang maaaring ibenta. 500,000, sabi ng lalaking nakaupo, diretsong nakatingin kay Javier. Iyon ang utang ng magaling mong asawa. At dahil wala siya, sa'yo namin sisingilin. With interest, of course. Wala akong ganyang kalaking pera. Sagot ni Javier, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Tumawa ang lalaki. Problema mo na yan. Pero para ipakita sa'yo na hindi kami masamang kausap, bibigyan ka namin ng palugit. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang litrato. Inihagis niya ito sa mesa. Nangatog ang mga tuhod ni Javier nang makita niya kung ano yon. Isang litrato ni Angela at Miguel na natutulog. Kuha mula sa bintana ng silid ng mga bata. Kailan ito nangyari? Pinagmamasdan na pala nila ang kanyang pamilya. 1 linggo, sabi ng lalaki. Ang boses ay biglang naging malamig at puno ng lason. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay wala kang pera, babalik kami. At sa pagbalik namin, baka hindi mo na sila makitang muli ng buo. Naiintindihan mo ba? Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Javier. Huwag na huwag niyong idamay ang mga anak ko dito. Sigaw niya. Ang lalaking naglalakad-lakad ay biglang sinipa ang isang florera sa tabi. At nabasag ito sa sahig. Pinagsasabihan ka lang ng maayos, pare. Huwag kang mag-alala. Hindi namin sila sasaktan. Kung magbabayad ka. Kasabay ng paglagapak ng nabasag na florera ay ang pagbukas ng pinto ng silid sa itaas. Lumabas si Angela. Ang muka ay puno ng takot dahil sa ingay na narinig. Nakita niya ang 2 estranghero, ang basag na florera, at ang galit na mukha ng kanyang ama. Ang mga mata ng 2 lalaki ay napako sa bata. Isang masamang nangiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ayan pala ang anghel mo, oh. Napakagandang bata. Sayang kung magkakasugat. Iyon na ang huling mitya para kay Javier. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya ang purong takot sa mga mata ni Angela. Ang bata ay nanginginig, hindi makagalaw sa kinatatayuan, at ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumakbo ito pababa at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Ang munting katawan ay nanginginig. Itay, sino po sila? Hikbin ito. Yumuko si Javier at binuhat ang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang kaya nitong protektahan ng bata mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Hinarap niya ang mga lalaki, ang kanyang mga mata,
ay nag-aapoy sa galit. Umalis na kayo. Ngayon din. Nagkibit-balikat lang ang dalawa. Tandaan mo 1 linggo? Sabi ng isa bago sila tumalikod at naglakad palabas. Nang marinig niya ang pagsara ng gate, doon lang lumabas ang pinipigil na hininga ni Javier. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ni Angela. Hinaplos niya ang buhok nito. Shh! Wala na sila, anak. Ligtas na tayo. Nandito na si Itay. Matapos niyang mapakalma at mapatulog muli si Angela, bumalik si Javier sa sala. Dinampot niya ang mga basag na piraso ng florera, ngunit habang ginagawa niya yon, ang kanyang pag-iisip ay hindi na sa paglilinis. Ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na lang isang amang pagod at nasasaktan. Nakita niya ang refleksyon ng isang sundalong sinanay sa digmaan. Ngunit ngayon, ang kanyang battlefield ay ang sarili niyang tahanan. Ang kanyang misyon ay hindi na para ipagtanggol ang isang bansa, kundi ang buhay at kinabukasan ng kanyang 2 anak. Hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago, lalaban siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Iisang tao lang ang pumasok sa kanyang isip na maaari niyang pagkatiwalaan. Dinial niya ang numero ni Rico. Pare, sabi ni Javier nang sagutin nito ang tawag. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at desperasyon. Pumunta sila dito. Yung mga naniningil. Pinagbantaan nila ang mga anak ko, pare. Tinakot nila si Angela. Ano? Mga walang hiya talaga. Sagot ni Rico sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkagulat at galit. Okay lang ba kayo? Papunta na ako dyan ngayon din. Salamat pare. Salamat talaga. Sabi ni Javier. Isang maliit na bahagi ng kanyang bigat ang nabawasan. Walang problema. Darating ako. Sabi ni Rico. Bago ibinaba ang tawag, ibinaba ni Rico ang kanyang telepono. Nasa loob siya ng isang madilim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa tabi niya ay ang 2 lalaking kagagaling lang sa bahay ni Javier. Napangisi si Rico. Magaling, sabi niya sa 2. Galingan niyo pa ang pananakot sa susunod. Kailangan kong magmukhang bayani sa harap niya. Matapos ang insidente, ang bahay ng mga Santos ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa ingay ng panganib. Alam ni Javier na ang takot ay isang anay na kayang sirain ang pundasyon ng isang tahanan ng mas mabilis kaysa sa kahit anong pisikal na banta. Kailangan niyang ibalik ang normalidad, kahit pa ito ay isang pinipilit na normalidad lamang. Kailangan niya itong gawin para kay Angela. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ang naghanda ng baon at uniforme ng kanyang anak. Pinansya niya ang gusot na palda nito, inayos ang puting medyas, at ipinagluto ito ng paborito nitong sinangag at itlog. Ang mga gawaing ito, na dati obligasyon lamang para sa kanya, ngayon ay tila isang sagradong ritual. Gising na, prinsesa. Gising niya kay Angela, may kasamang malumanay na halik sa noo. Baka malate ka sa eskwela. Nagmulat ang bata, ngunit ang mga mata nito ay walang kislap. Ayoko pong pumasok, Itay, mahinang sabi nito. Umupo si Javier sa gilid ng kama. Bakit naman? Na-miss mo na ang mga kaklase mo, di ba? Umiling si Angela. Paano po kung bumalik sila? Ang tanong na yon ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Javier. Nakita niya ang trauma sa likod ng mga mata ng kanyang anak. Hindi na ito simpleng takot. Ito ay isang sugat. Hindi sila babalik habang nasa eskwela ka, paniniguro niya. At kahit bumalik pa sila, nandito si Itay. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Pangako yan. Hinawakan niya ang kamay nito. Kailangan mong pumasok, anak.
Kailangan mong ipakita sa kanila at sa sarili mo na hindi tayo natatakot. Sa huli, napapayag din niya si Angela. Hinatid niya ito sa paaralan at sa buong paglalakad nila, hindi bumitaw ang mahigpit na pagkakahawak ng bata sa kanyang kamay. Bago ito pumasok sa gate, muli niya itong niyakap. Susunduin kita mamaya, okay? Hihintayin ako ni Itay dito mismo. Habang pinagmamasdan niyang maglakad papalayo ang kanyang anak, isang halo ng pagmamalaki at sakit ang kanyang naramdaman. Ang kanyang munting Angela ay napipilitang maging matapang sa isang edad, kung kailan ang tanging dapat nitong problemahin ay ang kanyang mga aralin at laro. Nang hapon na yon, tinupad ni Javier ang kanyang pangako. Isa siya sa mga unang magulang na nag-abang sa labas ng gate. Ngunit sa halip na umuwi agad, dinala niya si Angela sa paborito nilang lugar noon, ang tabing ilog, kung saan sila madalas magpalipad ng saranggola. Umupo sila sa damuhan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Walang nagsasalita. Pareho silang nakatingin sa marahang agos ng tubig. Si Angela ay abala sa paghagis ng maliliit na bato sa ilog. Ang bawat pagbagsak nito sa tubig ay lumilikha ng mga alon na unti-unting naglalaho. "Kamusta ang eskwela?" Basag ni Javier sa katahimikan. Nagkibit-balikat lang ang bata. "May ipagtatapat sa'yo si Itay," muling sabi ni Javier. "Natatakot din ako, anak." Napahinto si Angela sa paghagis at napatingin sa kanya. May pagtataka sa mga mata nito. "Natatakot ako para sa inyo ni Miguel," pagpapatuloy niya. "Natatakot ako na baka hindi ko kayo kayang protektahan at nagsisisi ako na wala ako sa tabi ninyo noong kailangan niyo ako." Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na nagbukas sa damdaming matagal nang ikinulong ni Angela. Nakatitig lang si Angela sa kanyang Itay. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na katulad ng nararamdaman niya. Sa loob ng maraming buwan, mag-isa niyang kinimkim ang lahat. Ang pag-alis ng kanyang mama Maricar, ang walang tigil na pag-iyak ni Miguel sa gabi, ang unti-unting pagkaubos ng kanilang pagkain. Natuto siyang magsinungaling. Sinasabi niya sa mga kapitbahay na may sakit ang kanyang mama, kaya hindi makalabas. Natuto siyang mahiya. Pumupunta siya sa likod bahay ng kanilang tiyahin para humingi ng kaunting kanin kapag wala nang makita ang kanyang Itay. Natuto siyang maging matanda. Siya ang nagpapatulog kay Miguel, kahit siya mismo ay hindi makatulog sa takot at gutom. Pero ngayon, sa harap ng kanyang Itay, sa pag-amin nito na natatakot din ito, parang may kung anong bumigay sa loob niya. "Noong wala po kayo," nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig. "Laging umiiyak si Miguel sa gabi. Nauubusan na po kami ng gatas. Kaya po tubig na may asukal na lang ang pinapainom ko sa kanya." Bawat salita ay isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Sabi po ni Mama Maricar, aalis lang daw po siya sandali. Bibili daw po siya ng maraming pagkain, pero hindi na po siya bumalik. Pagkatapos po, may mga dumating na lalaki. Kinukuha po nila yung TV natin, yung ref. Sabi po nila, bayad daw po yun ni Mama. Hindi na niya napigilan. Ang mga luhang matagal niyang itinago ay bumuhos na parang ulan. Humikbi siya. Hindi na isang batang napipilitang maging matapang, kundi isang ordinaryong bata na nasasaktan at nangungulila. Walang nagawa si Javier kundi ang yakapin ang kanyang anak. Ang bawat salita ni Angela ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang bigat ng pagsisisi ay halos magpaguho sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya ay nawalan ng saysay. Nabigo siya. Nabigo siya bilang isang ama. Hinigpitan niya ang kanyang yakap. "Patawad, anak. Patawad." Iyon lang ang paulit-ulit niyang naisatinig. Hinayaan niyang umiyak si Angela hanggang sa maubos ang mga luha nito. At sa pagitan ng mga hikbi,
May isang pangako siyang binitiwan hindi lang sa kanyang anak, kundi sa kanyang sarili. Hindi na ulit mangyayari yon, anak, sabi niya, habang hinahaplos ang buhok nito. Hinding-hindi na kita iiwan. Hinding-hindi na ulit tayo magugutom. Tayong tatlo na lang at poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari. Pangako yan ng itay. Nang mga sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, habang papalubog ang araw, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan ng mag-ama. Isang ugnayang isinilang mula sa sakit at pinagtibay ng isang pangako. Alam ni Javier na mahaba pa ang kanilang lalakbayin para tuluyang maghilom, ngunit ang araw na ito ang unang hakbang. Habang naglalakad sila pauwi, hawak muli ang kamay ng isa't isa. Biglang nagring ang telepono ni Javier. Isang numero na hindi pamilyar. Ngunit hindi rin ito ang numerong nagbanta sa kanya. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, sinagot niya ito. Hello? Sino to? Si Javier Santos ba ito? Tanong ng bang isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay mababa at tila takot. Kaibigan ako ni Maricar. Alam ko kung nasaan siya. Pero kailangan mong mag-ingat. Delikado ang sitwasyon niya. Magkita tayo. Sa Paradise Motel, sa kabilang bayan. Ang paglalakbay ni Javier patungo sa kabilang bayan ay puno ng mga nag-uumpugang emosyon. Isang parte niya ang gustong manakit. Ang gustong isumbat kay Maricar ang bawat araw ng paghihirap ng kanilang mga anak. Ngunit may isang parte rin sa kanya, isang maliit at halos di na marinig na boses mula sa nakaraan na nagtatanong, anong nangyari sa'yo, mahal? Ibinilin niya muna ang mga bata sa isang pinagkakatiwalaang kapitbahay, si Aling Nena, na may utang na loob sa kanya. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng tricycle, palayo sa kanyang mga anak, ay tila lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang Paradise Motel ay kabaligtaran ng pangalan nito. Ito ay isang lugar na tila pinagtataguan ng mga taong ayaw matagpuan. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na, at ang hangin ay may amoy ng pinaghalong yosi at murang panlinis. Nahanap niya ang room 143. Huminto siya sa tapat ng pinto, huminga ng malalim at kumatok. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang siwang lang muna na para bang takot sa kung sino ang nasa labas. At mula sa siwang na yon, sumilip ang isang pares ng matang pagod at puno ng takot. Nang makilala siya nito, bumukas ng tuluyan ng pinto. Si Maricar. Ngunit hindi ito ang Maricar na kanyang asawa. Ang babaeng nasa harap niya ay isang anino na lamang nito. Ang dati alagang-alaga nitong buhok ay magulo at walang buhay. Ang katawan nitong dati hinahangaan ay payat na payat sa ilalim ng isang lumang t-shirt at shorts. Ang makinis nitong kutis ay napalitan ng pamumutla. Javier? Bulong nito. Ang boses ay garalgal. Para itong nakakita ng multo. Pumasok si Javier sa loob at ang amoy ng pinaghalong alak at hindi mahugasang damit ang sumampal sa kanyang mukha. Masahol pa ito sa ayos ng kanilang bahay. Ang kwarto ay maliit at makalat. May mga bote ng beer sa sahig at mga balat ng chichirya sa tabi ng kama. Ito ang naging pugad ng babaeng minsan ay nangako sa kanya ng habambuhay. Javier, magpapaliwanag ako, sabi ni Maricar. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Naloko lang ako. Lumapit ito sa kanya. Akmang yayakapin siya. Ngunit umatras si Javier. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay isinisigaw ang pagtataksil. Naloko? Ulit ni Javier. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Sino ang naloko, Maricar? Ako o ikaw? Sa sarili mo? Doon na bumuhos ang mga luha ni Maricar. Humagulgol ito na parang isang batang nahuli sa kasalanan. Niyugyog ang mga balikat sa tindi ng pag-iyak. May nag-alok sa akin ng investment, Javier. Isang business partner. Kwento niya sa pagitan ng mga hikbi.
Sabi niya, madodoble daw ang pera natin sa loob lang ng ilang buwan. Ginawa ko lang naman yon para sa kinabukasan ng mga bata. Para hindi mo na kailangang bumalik sa abroad. Para magkasama-sama na tayo. Business partner? Tanong ni Javier. Ang bawat kataga ay may bahid ng pagdududa. Anong business partner, Maricar? At anong pera ang ginamit mo? Ang perang ipinapadala ko buwan-buwan para sa pagkain at gatas ng mga anak ko. Naniwala ako sa kanya, Javier. Naniwala ako. Sigaw ni Maricar. Ang boses ay puno ng desperasyon. Pero niloko niya ako. Kinuha niya lahat. Pati ang mga alahas na isinangla ko. Lahat. At nang subukan ko siyang singilin, pinagbantaan niya ako. Sabi niya, papatayin niya ako kapag nagsalita ako. Papatayin niya tayong lahat. Ang kwento niya ay puno ng awa. Sa isang saglit, isang napakaliit na hibla ng habag ang kumislot sa puso ni Javier. Nakita niya ang babaeng minahal niya, mahina, nalilito, at ngayon ay biktima. Ngunit sa isang iglap, ang imahe ni Angela, na payat at pagod at ang alaala ng kanyang mga salita, wala na po kaming bigas, ay sumunog sa hibla ng habag na yon at pinalitan ito ng nagbabagang galit. At ang mga anak mo? Mariing tanong ni Javier. Ang boses niya ay bumaba, naging kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Habang nagtatago ka dito sa lungga mo, sa takot mo, naisip mo ba ang mga anak mo, Maricar? Naisip mo ba si Angela na nag-aalaga sa kapatid niyang sanggol na siya mismo ay dapat inaalagaan? Naisip mo ba na tubig na may asukal na lang ang iniinom ni Miguel dahil naubos mo ang pambili ng gatas? Bawat salita niya ay isang sampal na hindi nakikita. Napatigil sa pag-iyak si Maricar, napalitan ang kanyang mukha ng pagkabigla na para bang ngayon lang niya narinig ang totoong bigat ng kanyang kasalanan. Hindi ko sinasadya. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sinasadya. Sa wakas ay sumabog ang boses ni Javier, umalingaw-ngaw sa maliit na silid na paurong si Maricar. Ang iwanan ng dalawang bata na walang kalaban-laban, hindi sinasadya. Habang ikaw, nagpapakasaya sa buhay kasama ng kung sinong business partner mo? Naging hysterical si Maricar. Hindi mo naiintindihan. Delikado siya. Huwag kang tatawag ng pulis. Javier, pakiusap. Masisisira ang buhay natin. Sa sobrang taranta, nanginginig niyang kinapa ang kanyang bulsa. Dumukot siya ng isang kaha ng yosi. Habang kinukuha niya ito, may isa pang bagay siyang nadukot, isang lighter na metal. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, nahulog ito mula sa kanyang palad at lumagapak sa sahig na semento na may malakas na kalansing. Automatikong napatingin doon si Javier, isang pilak na lighter, istilong Zippo, at malinaw na nakaukit sa gitna nito sa isang eleganteng sulat ang isang malaking letra, R. Natigilan si Javier. Ang letrang yon. May kung anong pamilyar dito, ngunit hindi niya maisip kung saan o kanino. Mabilis na pinulot ni Maricar ang lighter at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. Ang pagmamadali at takot sa mga mata ni Maricar ay isang malinaw na pag-amin na may itinatago ito. Sino siya, Maricar? Tanong ni Javier. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Sino ang may-ari niyan? Wala yon. Napulot ko lang yan. Mabilis niyang sagot. Isang pagsisinungaling na halatang halata. Pakiusap, Javier, umalis ka na. Kalimutan mo nang nakita mo ako dito. Para na rin sa kaligtasan ni Con ninyo. Tinitigan siya ni Javier ng matagal. Nakita niya ang kasinungalingan. Nakita niya ang takot. At naunawaan niyang wala na siyang makukuhang sagot mula dito sa ngayon. Tumalikod siya nang walang imik at naglakad patungo sa pinto. Javier! Sandali! Desperadong tawag nito. Huminto siya sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon.
Ayusin mo ang buhay mo, Maricar. Pero huwag ka nang lalapit pa sa mga anak ko. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Maricar sa gitna ng kanyang mga hikbi at mga lihim. Habang naglalakad siya palayo sa paraisong iyon, ang isip niya ay gulong-gulo. Ang galit niya ay napalitan ng isang mas malalim na pag-aalala. Sino ang taong kinatatakutan ni Maricar? At sino si R? Habang nasa tricycle na siya pabalik, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Rico, ang laman nito. Kamusta pare? May balita na ba kay Maricar? Nag-aalala na ako. Napatingin si Javier sa mensahe pagkatapos ay sa labas ng bintana. Ang letrang R mula sa lighter ay tila sumasayaw sa kanyang isipan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pagdududa, minsang maitanim, ay parang isang halamang makamandag. Dahan-dahan itong gumagapang. Ang mga ugat nito ay kumakapit sa bawat sulok ng iyong isipan hanggang sa balutin nito ang lahat ng iyong tiwala at palitan ng lason. Ganoon ang nararamdaman ni Javier sa mga sumunod na araw. Ang imahe ng lighter na may letrang R at ang text message ni Rico ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Nag-uumpugan. Hindi niya matanggap ang koneksyon, ngunit hindi rin niya ito kayang isantabi. Si Rico, ang kanyang kumpare, ang matalik niyang kaibigan na itinuturing niyang kapatid? Imposible. Ngunit paano kung hindi? Isang umaga, habang nagkakape, nagpa siya si Javier. Hindi na niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. At para magawa iyon, kailangan niyang maglatag ng sarili niyang patibong. Tinawagan niya si Rico. Pare, sabi niya, sinisikap na gawing desperado at pagod ang kanyang boses. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan kong makahanap ng pera. Kahit saan, kahit kanino. Hey pare, sinasabi ko na nga ba? Sagot ni Rico, ang boses ay puno ng pekeng awa. Huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. May kilala akong pwedeng magpautang. Medyo malaki ang interes, pero mabilis kausap. Kahit sino, pare, kailangan ko na talaga, sabi ni Javier. Pwede mo ba akong samahan? Siyempre naman, iyan lang pala. Mamayang hapon, sunduin kita, sabi ni Rico. Ibinaba ni Javier ang tawag. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nagsimula na. Wala nang atrasan. Nang hapong yon, dumating si Rico sakay ng kanyang luma, ngunit alagang kotse. Sa buong biyahe si Rico ay hindi tumigil sa pagbibigay ng payo. Paulit-ulit niyang sinisiraan si Maricar. Na kesyo, ganyan talaga ang mga babae kapag nasisilaw sa pera. At buti na lang at umuwi ka pare. Kung hindi, baka pati bahay niyo na ibenta na. Bawat salita ni Rico ay tila isang kutsilyong lalong nagpapatibay sa determinasyon ni Javier. Nakikinig lang siya, tumatango, nagpapanggap na sang-ayon sa lahat, habang ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat kilos ng kanyang kaibigan. Pumasok sila sa isang masikip na eskinita sa kabilang barangay, isang lugar na kilala bilang pugad ng mga nagpapautang ng may malaking tubo. Huminto sila sa tapat ng isang lumang bahay na may tindahan sa harapan. Sa labas, may dalawang lalaking nakatambay, umiinom ng beer. Iyon din ang dalawang lalaking pumunta at nagbanta sa kanyang pamamahay. Nanigas si Javier sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang reaksyon. Nagpanggap siyang hindi sila napansin. Dito na tayo pare, masayang sabi ni Rico. Bumaba siya ng kotse at binati ang dalawang lalaki na parang matagal nang kakilala. Mga bata, eto na yung kaibigan ko. Asikasuhin niyo ng maayos ha? Tumango ang dalawang lalaki at ngumisi kay Javier. Pumasok sila sa loob.
Ang lugar ay masikip at mausok. May ilang mga lalaking naglalaro ng baraha sa isang sulok. Sa gitna, sa likod ng isang malaking mesa, ay may isang matabang lalaki na maraming gintong singsing sa daliri. Ang boss. Boss, eto na si Javier. Yung naikwento ko sa'yo. Sabi ni Rico. Tinapik pa siya sa balikat. Umupo si Javier sa silyang nasa harap ng mesa. Si Rico ay tumayo sa kanyang likuran na para bang isang mapagmalasakit na kaibigang nag-aalalay. Nagsimula ang usapan. Magkano ang kailangan niya? Kailan niya babayaran? Ano ang kolateral? Si Javier ay sumasagot ng mechanical. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinagmamasdan niya ang lahat. Ang mga tao sa paligid, ang maruruming pader, ang mga bote ng alak. At doon, nangyari ang isang bagay na tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Habang nagpapaliwanag ang boss tungkol sa rules ng pautang, si Rico, na tila naiinip, ay dumukot ng isang kahan ng yosi mula sa kanyang bulsa. Kinagat niya ang isang stick at isinaksak sa kanyang labi. Pagkatapos, dumukot siyang muli sa parehong bulsa at inilabas niya ito. Isang pilak na lighter, istilong Zippo. Itinaas niya ito at sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa silid, kumislap ang letrang nakaukit dito. Isang malaking, eleganteng letra. Napahinto sa paghinga si Javier. Ang buong mundo ay tila nag-slow motion. Ang ingay ng mga nagbabarahang lalaki ay nawala. Ang boses ng matabang boss ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang lighter na yon at ang apoy na lumabas dito nang buksan ito ni Rico. Ang lighter ni Maricar. Ang lighter ng kanyang business partner. Ang lighter ng taong sumira sa kanyang pamilya. Isang kidlat ng mga alaala ang sabay-sabay na tumama sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ni Rico na tulungan siya. Ang sakto nitong pagdating matapos ang bawat gulo. Ang mga payo nitong laging naglalagay kay Maricar sa masamang ilaw. Ang pagiging pamilyar nito sa mga nagbabanta sa kanya. Lahat ay nagkabit-kabit. Si Rico. Siya ang ahas. Siya ang lason. Napasandal si Javier sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang sakit ng katotohanan ay 1,000 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng pagtataksil ni Maricar. Ito ay isang sugat na hindi lang sa puso, kundi sa kaluluwa. Hindi napansin ni Rico ang pagbabago sa reaksyon ni Javier. Masyado siyang kampante. Matapos sindihan ng yosi, ibinalik niya ang lighter sa kanyang bulsa at tinapik ang balikat ng matabang boss. Sige boss, kayo na ang bahalang mag-usap, sabi ni Rico. At bilang sagot, ang boss, sa isang boses na narinig ng lahat sa silid, ay tumingin kay Rico at sinabi ang mga salitang nagsilbing huling pako sa kabaong. Boss, sabi ng matabang lalaki habang nakatingin kay Javier. Eto na ba yung sinasabi mong kaibigan mong OFW na marami tayong makukuha? Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang mga nagbabarahang lalaki ay napatingin sa kanila. Napahinto ang matabang boss na pagtanto ang kanyang pagkakamali. At si Rico ay natigilan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon kay Javier at sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi na apoy ng pasasalamat, kundi apoy ng purong pagkamuhi. Nahuli na siya. Ang katahimikang bumalot sa silid ay mas matindi pa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat segundo ay tila isang oras, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa kamalayan ng lahat. Ang pagtataksil ni Rico ay nakalantad na, hindi dahil sa isang matalinong plano, kundi dahil sa isang simpleng pagkakamali. Isang pagdulas ng dila na nagsilbing mitya sa isang bombang matagal nang gustong sumabog. Ang unang kumilos ay si Rico. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Isara niyo ang pinto! Sigaw niya sa kanyang mga tauhan.
Huwag niyong hahayaang makalabas yan. Ngunit huli na sila. Sa sandaling marinig ni Javier ang utos ni Rico, isang switch ang nagbago sa kanyang utak. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigla. Lahat ng emosyon na yon ay nagkumpol-kumpol at naging isang bagay na mas simple at mas primal. Ang instinct na mabuhay, ang dating sundalo na natutulog lang sa kanyang kalooban ay biglang nagising. Bago pa man makalapit ang dalawang lalaking nakabantay sa pinto, si Javier ay kumilos na. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng sinuman, sinunggaban niya ang mabigat na silyang kinauupuan niya at ibinato ito ng buong lakas sa matabang boss. Tumama ito sa dibdib ng lalaki na napahandusay sa sahig kasama ang kanyang mesa, kasabay ng malakas na kalabog. Ginamit ni Javier ang ilang segundong pagkalito ng lahat. Tumalon siya sa ibabaw ng nagulong mesa. Ang isa sa mga lalaking nagbabantay sa pinto ay sumugod sa kanya, ngunit sinalubong siya ni Javier ng isang malakas na siko sa mukha. Natumba ang lalaki, walang malay. Ang isa pang bantay ay bumunot ng isang maliit na patalim. Sumugod ito kay Javier, ngunit ang mga kamay ng dating sundalo ay mas mabilis. Sinalag niya ang braso ng lalaki, pinihit ito sa isang anggulong hindi natural at narinig ang isang malutong na tunog ng nabaling buto. Bumitiw sa pagkakahawak sa patalim ang lalaki kasabay ng isang agaw buhay na sigaw. Isang sipa sa tiyan mula kay Javier ang tuluyang nagpatumba rito. Dalawa na ang bagsak. Ang mga natitirang lalaki sa silid na kanina'y abala sa pagbabara ay nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Ngayon ay sabay-sabay silang tumayo, handang sumaklolo. Ano pang tinatanga-tanga nyo? Kunin nyo siya! Umalingaw-ngaw ang galit at natatarantang boses ni Rico. Ngunit ang target nila ay hindi na isang ordinaryong OFW na biktima. Ang kaharap nila ngayon ay isang ama na ginising ang natutulog na demonyo sa kanyang loob. Ang tanging nasa isip ni Javier ay makalabas at makauwi. Angela, Miguel, ang kanilang mga pangalan ay isang mantra na nagbibigay lakas sa kanya. Sinunggaban niya ang isang bote ng beer mula sa mesa at ipinukpok ito. Ang basag na dulo ay naging isang pansamantalang sandata. Hinarap niya ang mga papalapit na tauhan ni Rico. Hindi siya naghintay na sugurin siya. Siya ang sumugod. Ginamit niya ang gulat at takot ng kanyang mga kalaban. Mabilis ang kanyang mga galaw. Bawat isa ay may layunin, hindi para manalo sa isang away, kundi para makalikha ng daan palabas. Isang saksak sa braso, isang sipa sa tuhod, isang tulak na nagpabagsak sa dalawang lalaki na parang mga domino. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang papalapit na sa kanya si Rico. Hawak ang isang piraso ng kahoy na nabaklas mula sa nasirang silya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Rico, nakita ni Javier ang purong galit at pagkasuklam. Ngunit sa mga mata ni Javier, ang nakita ni Rico ay isang bagay na mas nakakatakot. Isang blangkong determinasyon, isang pangako ng paghihiganti. Alam ni Javier na hindi niya dapat sayangin ang oras sa pagharap kay Rico. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mahalaga ay ang kanyang mga anak. Itinapon niya ang basag na bote sa direksyon ni Rico na naging dahilan para mapaatras ito. Ginamit niya ang pagkakataong yon para tumakbo ng buong bilis palabas ng pinto. "Habulin na niyo! Huwag niyong pakawalan!" Narinig niyang sigaw ni Rico mula sa likuran. Humahagibis si Javier sa masisikip na eskinita. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Narinig niya ang mga yabag ng mga humahabol sa kanya sa likuran. Pamilyar sa kanya ang ganitong pakiramdam. Ang adrenaline, ang panganib, ang pagtakbo para sa iyong buhay. Ngunit iba ngayon, dahil hindi lang buhay niya ang nakataya. Lumiko siya sa isang kanto, halos madulas sa maputik na daan. Tumahol ang mga aso. Naglabasan ang mga usisero mula sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi niya ininda ang mga ito. Ang tanging nasa isip niya
ay ang mukha ng kanyang mga anak. Ligtas ba sila? Alam kaya ni Rico kung saan sila? Ang pag-iisip pa lang na yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nakarating siya sa dulo ng eskinita at lumabas sa isang pangunahing kalsada. Lumingon siya. 4 sa mga tauhan ni Rico ang humahabol pa rin sa kanya, hindi kalayuan. Kailangan niya ng paraan para makatakas. At doon, nakita niya ito. Isang jeepney na paalis na. Mabagal pa ang takbo habang nagsasakay ng mga huling pasahero. Wala nang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang natitira niyang lakas at tumakbo ng pinakamabilis na kaya niya. Para! Para po! Sigaw niya. Nang malapit na siya, hindi na niya hinintay na huminto ang sasakyan. Sa isang malakas na talon, kumapit siya sa bakal na hawakan sa likod ng jeep at isinampa ang sarili papasok. Napasigaw sa gulat ang mga pasahero. Hingal na hingal, napaupo si Javier sa sahig ng jeep. Lumingon siya sa labas. Nakita niya ang galit na mukha ng kanyang mga humahabol na iwan sa kalsada habang papalayo ang sinasakyan niya. Pansamantala, ligtas na siya. Ngunit ang kaligtasan ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Isang mas malaking takot ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang nanginginig na cellphone mula sa bulsa. Dinial niya ang numero ni Aling Nena, ang kapitbahay na pinagbilinan niya sa mga bata. Nagring ito. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Pakiusap. Sagutin mo. Bulong niya sa sarili. Sinubukan niya ulit. Ring, 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 diretso sa voicemail. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay napalitan ng purong, nagyayelong panik. Manong para! Sigaw niya sa driver. Bumaba siya ng jeep kahit hindi pa ito tuluyang humihinto at nagsimulang tumakbo. Malayo pa ang kanilang bahay, ngunit hindi niya ininda. Tumakbo siya na parang wala nang bukas. Bawat pagod, bawat sakit sa kanyang dibdib ay binaliwala niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Angela, Miguel, pagod at halos hindi na makahinga. Narating niya sa wakas ang kanilang kanto. Mula sa di kalayuan, natanaw na niya ang kanilang bahay. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang gate nila ay bahagyang nakaawang at ang kanilang pinto sa harap ay nakabukas ng maluwang. Walang katao-tao sa labas, walang tunog. Tanging ang nakabibinging katahimikan na nagmumula sa loob ng bahay na dapat sana ay puno ng buhay ng kanyang mga anak. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Javier ay nanigas. Ang pagod mula sa pagtakbo ay biglang nawala, napalitan ng isang uri ng enerhiya na isinilang mula sa purong takot. Ang nakabukas na pinto ay hindi isang imbitasyon, kundi isang hiyaw ng babala. Isang tahimik na saksi sa isang bagay na teribleng naganap. Angela! Miguel! Ang sigaw niya ay basag at desperado, umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Hindi na niya ininda ang pagod. Ginamit niya ang huling lakas na natitira sa kanya at tumakbo patungo sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang hangin ay tila naging malapot at mabigat, pinapahirapan ang kanyang paghinga. Pumasok siya sa loob na parang isang bagyo. Angela! Bumungad sa kanya ang isang eksenang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kanilang munting sala ay winasak. Ang mga upuan ay nakatumba. Ang mga unan ay may mga hiwa. At ang mga gamit na pinag-ipunan niya ay nagkalat at wasak sa sahig. Ang mga larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader ay ibinagsak. Ang mga salamin nito ay basag, na parang mga bituin, na nawalan ng ningning. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay isang mensahe ng galit at kapangyarihan. Angela! Miguel! Nasaan kayo mga anak? Umakyat siya ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala.
Pumasok siya sa silid ng mga bata. Ang kama ay magulo. Ang mga kumot ay nasa sahig. Ang mga laruan ni Miguel ay ikinalat na parang mga basura. Ang bintana ay nakabukas ng maluwang. Ang puting kurtina ay marahang iwinawagayway ng hangin na para bang isang multong nagpapaalam. Ngunit wala sila. Ang silid ay walang tinig. Ang masasayang halakhak at mahinang pag-iyak na pumupuno sa silid na ito sa mga nakalipas na araw ay nawala. Napaluhod si Javier sa gitna ng silid. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Inilibot niya ang kanyang paningin, desperadong naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong bakas. At doon, sa ilalim ng kama, sa gitna ng alikabok at kalat, may isang bagay na kumislap. Gumapang siya palapit dito. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dinampot ito. Isang maliit na hair clip na hugis paru-paro. Ang paboritong hair clip ni Angela. Ang bigay niya rito bago siya umalis papuntang abroad. Kinuyom niya ito sa kanyang palad. Ang matigas na plastik ay bumaon sa kanyang balat, ngunit ang sakit ay hindi niya naramdaman. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Napayuko siya. Ang kanyang noo ay sumayad sa malamig na sahig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi na ito mga luha ng lungkot o galit. Ito ay mga luha ng isang taong nawalan ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang ringtone. Napataas ang tingin ni Javier. Ang tunog ay nagmumula sa ibaba. Mabilis siyang tumayo at bumaba. Sa ibabaw ng nag-iisang mesa na nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, may isang telepono. Hindi ito ang kanyang telepono. Isang luma at mumurahing cellphone. At ito ay tumutunog. Nanginginig niyang dinampot ito at sinagot. Hindi siya nagsalita. Javier! 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 Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na napakapamilyar, ngunit ngayon ay puno ng isang kasamaang hindi niya kailanman inakala. Ang boses ni Rico. Kamusta ang pag-eehersisyo mo kanina? Napagod ka ba? Mapanuyang tanong nito. Sayang at nakatakas ka. Pero huwag kang mag-alala. May iniwan akong souvenir para sa'yo. Nasaan ang mga anak ko, Rico? Sigaw ni Javier. Ang boses ay garalgal sa galit at pag-aalala. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanila? Isang malutong na tawa ang isinagot ni Rico. Huminahon ka pare. Buhay pa sila. Sa ngayon, nakikinig ka ba? May maliit na boses dito na gustong kumausap sa'yo. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay narinig ni Javier ang isang tunog na tuluyang dumurog sa natitira niyang pag-asa. Iitay ang boses ni Angela. Mahina, nanginginig at puno ng takot. Angela! Anak, okay ka lang ba? Huwag kang matakot, anak. Pupunta si Itay. Biglang nawala ang boses ng bata at napalitan muli ng tawa ni Rico. Sweet, di ba? Isang masayang family reunion, pero may bayad ang reunion na to, Javier. Magkano? Kahit magkano ibibigay ko. Huwag mo lang sasaktan ang mga anak ko. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Javier. Ang dating sundalong matapang ay ngayon isang amang lumuluhod. Gusto ko ang lahat, sabi ni Rico. Ang boses ay naging seryoso at malamig. Lahat ng natitira mong ipon. Yung perang inilipat mo sa bangko bago ka umuwi. Alam kong malaki yon. Ibigay mo sa akin lahat at ibabalik ko sa iyo ang mga anak mo. Simple lang, di ba? Si Javier ay napasandal sa pader, ang mga binti ay halos hindi na siya kayang suportahan. Saan? Paano? Maghintay ka ng tawag ko. At wag na wag kang magkakamaling tumawag ng pulis, Javier. Dahil sa oras na makakita ako ng kahit isang pulis, ipapadala ko sa iyo ang mga anak mo. Piraso-piraso. Isang huling tawa at pagkatapos ay ang tunog ng pagbaba ng tawag. Katahimikan. Binitiwan ni Javier ang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang kalabog.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang paulit-ulit na boses ng kanyang anak. Itay, gumuho siya. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang bahay na pinangarap niyang maging isang masayang tahanan ay naging isang libingan ng mga alaala. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid ay naging isang demonyo. At ang mga anak na siyang dahilan ng kanyang paghinga ay nasa kamay ng isang halimaw. Napasigaw si Javier. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng isang amang nawalan ng lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa, sa kaibuturan ng pagkasirang yon, isang imahe ang biglang suminag sa kanyang isipan. Mas maliwanag pa sa kahit anong liwanag. Ang mukha ni Angela, puno ng takot, ngunit may tiwala pa rin. Noong bumulong ito sa telepono, ang mukha ni Miguel, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso, payapa, at walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Ang mga luha ay biglang tumigil. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang tumigil. Ang apoy ng galit at sakit ay namatay. At ang natira ay ang baga. Isang bagang nagliliyab sa malamig at tahimik na determinasyon. Ang sundalo ay muling nagising. Dahan-dahan, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay mahina pa, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Inilibot niya ang kanyang paningin sa wasak na sala. Hindi na ito isang tanawin ng pagkatalo. Ito ay isang paalala. Isang paalala sa kung ano ang kinuha sa kanya at kung ano ang kailangan niyang bawiin. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng digmaan. Alam niyang sinabi ni Rico na huwag siyang tatawag ng pulis. Iyon ang laro ng mga duwag, ang takutin at ihiwalay ang kanilang biktima. Ngunit si Javier ay hindi na isang biktima at si Rico, sa kabila ng kanyang kasamaan, ay isang amateur lamang. Isang ahas na nag-aakalang kaya niyang talunin ang isang leon. Kailangan ni Javier ng tulong, ngunit hindi ordinaryong tulong. Hindi ordinaryong pulis. Kailangan niya ng isang taong naiintindihan ng diskarte, ang panganib. Kailangan niya ng isang kapatid. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang kanyang sariling cellphone. Basag ang screen, ngunit gumagana pa. May isang numero sa kanyang isip. Isang numerong hindi niya kailanman malilimutan. Dinial niya ito. Ang bawat pindot ay may bigat. Hello, sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Dave? Sabi ni Javier, ang kanyang sariling boses ay halos hindi niya makilala. Kalmado, ngunit may talim. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Javi? Pare, ikaw ba yan? Akala ko nasa abroad ka pa. Kamusta? Pinutol siya ni Javier. Wala nang oras para sa kamustahan. Kailangan ko ng tulong mo, pare. Naramdaman niya ang pagbabago sa tono ng kaibigan mula sa masayang pagkagulat tungo sa seryosong pag-aalala. Anong problema, Javi? Nasaan ka? Huminga ng malalim si Javier. Inipon niya ang lahat ng sakit at determinasyon sa isang pangungusap. Ang mga anak ko. Kinuha nila ang mga anak ko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay panandalian lamang, ngunit para kay Javier, sapat na yon para malaman niyang naintindihan siya ng kanyang kausap. Si Dave, Corporal David Reyes, ay hindi lang niya basta kasamahan sa serbisyo noon. Sila ay magkapatid sa gitna ng putukan, 2 taong nagtiwala sa isa't isa ng kanilang mga buhay sa isang malayong disyerto. At alam ni Javier na ang kapatirang iyon ay hindi nabubura ng panahon o distansya. Saan ka? Tanong ni Dave. Ang boses ay nagbago na. Wala na ang saya ng pagkikita. Napalitan na ng tono ng isang pulis, isang sundalo. Kalmado, kontrolado, handa. Nasa bahay ako, sagot ni Javier. Pero kailangan nating magkita. Ngayon na. Sa isang lugar na hindi tayo mapapansin. Alam ko ang isang lugar. Isang lugawan malapit sa City Hall.
Bukas 24 oras, walang maghihinala doon, sabi ni Dave. Mag-ingat ka, papunta na ako. Pagkababa ng tawag, kumilos si Javier na parang isang makina. Hindi na niya ininda ang gulo sa paligid. Ang tanging mahalaga ay ang misyon. Nagpalit siya ng damit. Isinuot ang isang simpleng itim na t-shirt at maong, mga damit na hindi agaw pansin. Bago umalis, kinuha niya ang nag-iisang bagay na may halaga pa sa kanya sa bahay na yon. Ang maliit at hugis paru-parong hair clip ni Angela. Ibinulsa niya ito. Ito ang kanyang anting-anting. Ito ang kanyang paalala kung para saan at para kanino ang laban na ito. Sa isang maliit at maingay na lugawan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilya, nagkita ang dalawang dating sundalo. Si Dave ay mas malaki ang katawan ngayon. Ang dating unipormeng pang-army ay napalitan ng isang simpleng polo shirt na bakat ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin, matalas, mapagmasid, at ngayon ay puno ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Walang paligoy-ligoy. Inilatag ni Javier ang lahat sa ibabaw ng kanilang mesang pormika, sa pagitan ng dalawang mainit na mangkok ng lugaw na hindi nila ginagalaw. Ikinuwento niya ang bawat detalye, ang pag-uwi niya, ang kapabayaan ni Maricar, ang mga loan shark, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtataksil ni Rico. Bawat salita niya ay matigas at walang emosyon, na para bang nagbibigay siya ng isang situation report sa kanyang commanding officer. Ngunit ang paraan ng pagkakakuyom niya sa kanyang kamao sa ilalim ng mesa ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng nagbabagang galit. Si Dave ay nakinig lang, hindi nagsasalita. Paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos si Javier, huminga siya ng malalim. Hayop! Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Dave. Kilala ko ang grupo na yan. Matagal na naming minamanmanan, pero napakatuso. At itong si Rico, siya pala ang utak. Anong gagawin na natin, Dave? Tanong ni Javier. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Hawak nila ang mga anak ko. Tama ka, sabi ni Dave. Ang utak pulis niya ay gumagana na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagbukas ng isang mapa ng kanilang lugar. Hindi sila pwedeng magtago sa lugar na maraming tao. Kailangan nila ng isang lugar na isolated, madaling bantayan, at may madaling labasan. May ideya ka ba kung saan? Nag-isip si Javier. Noong mga bata pa kami ni Rico, may paborito kaming taguan, isang lumang bodega, malapit sa ilog, sa dulo ng bayan. Matagal nang abandonado. Agad na hinanap ni Dave ang lokasyon sa mapa. Nag-zoom in siya. Perpekto para sa kanila. Isang pasukan, isang labasan. Malapit sa ilog, para sa alternatibong pagtakas. Malamang nandoon nga sila. Doon, sa ibabaw ng malagkit na mesa ng lugawan, binuo nila ang plano. Hindi ito isang plano ng pulis, kundi isang plano ng dalawang sundalo. Ganito ang gagawin natin, sabi ni Dave. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Makikipaglaro tayo sa kanila. Papayag ka sa gusto nila. Sasabihin mong ibibigay mo ang pera. Pero wala akong ganoong kalaking pera, sabi ni Javier. Hindi nila kailangang malaman yan, ngiti ni Dave. Gagawa tayo ng ransom money. Pera-perahan na may totoong pera sa ibabaw. Ang mahalaga ay ang bag. Dinala ni Dave si Javier sa kanyang hindi markadong sasakyan. Mula sa ilalim ng upuan, naglabas siya ng isang maliit na itim na bag. Sa loob nito ay mga gamit na pang-espiya. Kumuha siya ng isang maliit na bagay na kasing laki lang ng isang butones. GPS tracker, itatago natin to sa ilalim ng bag ng pera, paliwanag ni Dave. At ito, sabi niya, habang inaayos ang isang maliit na mikropono sa ilalim ng kwelyo ng t-shirt ni Javier, para marinig namin ang lahat. Huwag kang mag-alala, Javi. Ang buong team ko ay naka-standby. Hindi ka namin papabayaan. Tumingin si Javier
sa mga mata ng kanyang kaibigan. Isa lang ang pakiusap ko, Dave. Ang mga anak ko. Unahin niyo sila, anuman ang mangyari. Pangako, sagot ni Dave. At sa isang matatag na tapik sa balikat, sinilyuhan nila ang kanilang kasunduan. Bumalik si Javier sa kanyang wasak na bahay. Umupo siya sa gitna ng sala, hawak ang teleponong iniwan ni Rico. Oras na. Kinuha niya ang bag na may lamang mga pinutol na papel at ang tracker at inilagay ito sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim at nag-text. Isang simpleng mensahe lang. Okay, papayag ako. Saan? Ilang minuto lang ang lumipas na para kay Javier ay isang walang hanggan. Tumunog ang telepono. Isang text message mula kay Rico. Matalinong desisyon. Yung lumang bodega sa tabi ng ilog. Alam mo kung saan yon. Mag-isa kang pumunta. Walang pulis. Pag nakuha ko na ang pera, sasabihin ko sa'yo kung saan mo pupulutin ang mga anak mo. May 1 oras ka. Ngayon na. Ipinakita ni Javier ang mensahe kay Dave sa pamamagitan ng kanyang sariling cellphone. Ang sagot ni Dave ay mabilis. Nakatanggap. Ang mga team ay nasa posisyon na. Sundin mo ang plano, Javi. Mag-ingat ka. Tumayo si Javier. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw sa takot. Ngunit ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong determinasyon. Kinuha niya ang bag ng pera. Bago siya lumabas ng pinto, hinawakan niya ang hair clip sa kanyang bulsa. Hintayin niyo lang si Itay, mga anak. Parating na ako. Sumakay siya sa luma niyang pick-up. Ang parehong sasakyan na dapat sana ay gagamitin niya para mamasyal kasama ang kanyang pamilya. Sinindihan niya ang makina. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada patungo sa dulo ng bayan, ang tanging ilaw na gumagabay sa kanya ay ang liwanag ng buwan at ang nag-aalab na apoy ng pag-ibig ng isang ama. Narating niya ang daang papasok sa lokasyon ng bodega. Puno ng mga naglalakihang puno ang paligid, ang kanilang mga anino ay parang mga halimaw na nag-aabang. Mula sa di kalayuan, natanaw na niya ang silweta ng abandonadong bodega. Isang malaking itim na anino laban sa kulay abong kalangitan. Huminto siya mga ilang metro mula sa pasukan. Tulad ng napag-usapan nila ni Dave, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Pinatay niya ang mga ilaw. Biglang, ang buong paligid ay binalot ng kadiliman at nakabibinging katahimikan. Nasa pugad na siya ng kalaban, mag-isa, at walang kasiguraduhan sa kung ano ang nag-aabang sa kanya sa loob. Ang lamig ng hangin ang unang sumalubong kay Javier pagtapak niya sa loob ng bodega. Malalim at malawak ang espasyo, halos walang laman, maliban sa mga lumang kahon at kalawangin na makinarya na nagkalat sa gilid. Tanging isang solong bombilya sa gitna ang nagbibigay liwanag. Lumilikha ng mga naglalakihang anino na sumasayaw sa maruruming pader, tila mga multong naghihintay. Ang amoy ng alikabok, kalawang, at isang hindi maipaliwanag na tensyon ang humalo sa hangin. Sa ilalim ng malabong ilaw na yon, nakatayo si Rico, ang dating kaibigan, ngayon ay isang halimaw na nakangisi. 4 niyang tauhan ang nakapaligid, ang kanilang mga mukha ay seryoso at may bahid ng pagbabanta. Ngunit hindi sila ang tiningnan ni Javier. Ang kanyang mga mata ay diretsong napako sa figurang mahigpit na hawak ni Rico. Si Angela. Ang kanyang anak ay nakatayo sa tabi ni Rico. Ang isang kamay nito ay nakakuyom sa braso ng lalaki. Ang mukha ni Angela ay puno ng luha. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ni Javier ang isang desperadong pagsamo, isang tahimik na panawagan sa kanyang ama. Sa isang sulok, nakaupo sa ibabaw ng isang tumpok ng sako, ang isa sa mga tauhan ni Rico. Karga-karga si Miguel. Mahimbing na natutulog ang bunso. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa kanyang paligid. Maligayang pagdating, pare. Bati ni Rico,
Ang ngiti nito ay puno ng pagmamalaki at kasamaan. Nagagalak akong makita na marunong ka palang sumunod sa usapan. Nasaan ang pera? Hindi umimik si Javier. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Angela na tila sinusubukang kausapin ito sa pamamagitan ng titig. "Pakawalan mo siya, Rico," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit may bigat na kayang bumasag ng bakal. Humalakhak si Rico. "Relax. Darating tayo dyan. Pero bago ang lahat, ang negosyo muna. Ibigay mo muna ang pera. Pag nabilang ko na, saka ko pakakawalan ng prinsesa mo." Hinila niya ng bahagya si Angela. Isang mahinang daing ang lumabas sa bibig ng bata. Ang daing na yon ay isang kislap na nagpaalab sa galit ni Javier. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang sundin ang plano. Dahan-dahan, inilapag niya ang sports bag sa sahig at sinipa ito papunta sa gitna. Huminto ito sa ilalim mismo ng bombilya. "Ayan na," sabi ni Javier. Sinenyasan ni Rico ang isa sa kanyang mga tauhan. Maingat na lumapit ang lalaki, pinulot ang bag at dinala ito kay Rico. Habang binubuksan nila ang bag, ang atensyon ng lahat ay napako sa laman nito. Ito na ang sandaling hinihintay ni Javier. Ang mga pulis ay nasa labas na. "Bakit, Rico?" tanong ni Javier. Hindi inaalis ang tingin kay Rico. Naabala sa pagtingin sa mga pekeng pera. "Bakit mo to ginawa? Magkaibigan tayo. Kapatid ang turing ko sa'yo." Napahinto si Rico sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa mga mata niya, nakita ni Javier ang purong kasakiman at matagal nang itinagong inggit. "Kapatid?" Mapait siyang tumawa, puno ng paghamak. "Palagi na lang ganyan, Javier. Ikaw ang bida. Ikaw ang magaling na sundalo na may bayag sa gitna ng digmaan. Ikaw ang maswerteng OFW na yumayaman sa abroad. Ikaw ang may magandang asawa at masayang pamilya. At ako yung laging nasa anino mo, ang best friend na tagasalo ng mga problema mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit na makita kang mayroon ng lahat ng bagay na dapat sana ay sa akin?" Ang boses ni Rico ay umalingaw-ngaw sa bodega, puno ng inggit at kapaitan. "Kaya sinira mo ang lahat?" tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay matatag. "Sinamantala mo ang kahinaan ni Maricar. Inilubog mo siya sa utang. Ikaw ang kumuha ng lahat ng ipinadala kong pera." "Oo, ako nga." Pag-amin ni Rico, ang ngiti ay lumawak, puno ng pagmamalaki sa kanyang kasamaan. Madaling utuin si Maricar. Isang bulaklak, ilang matatamis na salita, isang pangako ng malaking pera, at nahulog na siya sa bitag ko. At ikaw naman, ang tanga mong asawa, patuloy lang sa pagpapadala ng pera. Napakadali ninyong lokohin. Ang lahat ng meron ka ay akin na dapat. "Itay," mahinang tawag ni Angela. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Ang salitang yon ay nagsilbing pambasag sa pag-uusap. Oras na. Nakita ng isa sa mga tauhan ni Rico ang mga pekeng pera sa ilalim ng bag. "Boss, patibong to." Ngunit sa puntong iyon, hindi na yon mahalaga. Ang plano ay isinasagawa na. Sa isang iglap, gamit ang isang sandali ng pagkalito ni Rico at ng kanyang mga tauhan, bumulong si Javier, sapat lang para marinig ng mikropono sa kanyang kwelyo. "Ngayon na, Dave." Pagkatapos, sumigaw siya kay Angela. "Anak, yuko." Naintindihan agad ng bata. Sa kabila ng takot, yumuko ito at mabilis na kumawala sa pagkakahawak ni Rico. Kasabay noon, ang buong bodega ay biglang napuno ng ingay. Ang mga bintana sa itaas ay nabasag. Mula sa mga ito, bumaba ang mga pulis gamit ang mga lubid. Ang kanilang mga uniforme ay itim at handa sa laban. Ang malaking pinto sa likod ay biglang bumukas ng malakas at pumasok ang isang grupo ng mga nakaswat na pulis pinamumunuan ni Dave
Ang kanyang baril ay nakatutok. "Pulis! Bitiwan niyo ang mga armas niyo!" Sigaw ni Dave. Ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Nataranta ang mga tauhan ni Rico. Ang iba ay sumuko agad. Itinaas ang kanilang mga kamay. Ang iba ay sinubukang lumaban, ngunit mabilis na napasuko ng mga pulis. Ngunit hindi si Rico. Sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban niya ang isang piraso ng tubo mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa halip na sumuko, tumakbo siya, hindi papunta sa labasan, kundi papunta sa sulok kung nasaan si Miguel. Ang huling barahan ng isang desperadong tao. "Huwag kang lalapit!" Sigaw niya. Idinuldol ang dulo ng tubo sa natutulog na sanggol. Ang tauhan ni Rico, nakarga si Miguel ay nagulat at hindi makakilos. "Isang hakbang niyo lang! Tatapusin ko to!" Natigilan ang lahat ng pulis. Isang panandaliang katahimikan ang bumalot sa bodega. Ngunit hindi si Javier. Bago pa man makalapit si Rico sa sanggol, si Javier ay nakagalaw na. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa inaakala niyang kaya niya. Ang puso ay dumadagundong sa purong galit at walang hanggang pag-ibig. Sinalubong niya si Rico. Hindi ito isang laban ng sundalo. Ito ay isang laban ng ama. Sinangga ni Javier ang tubo gamit ang kanyang braso. Naramdaman ang matinding sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit ay nagpalakas pa lalo sa kanya. Sinuntok niya si Rico sa mukha. Isang beses. Pangalawa. Pangatlo. Bawat suntok ay may kasamang bigat ng pagtataksil, ng sakit ng kanyang mga anak, ng bawat luhang pumatak mula sa kanilang mga mata. Bumagsak si Rico sa sahig, duguan at halos walang malay. Nakatayo si Javier sa ibabaw niya. Ang kanyang kamao ay handa para sa isa pang suntok. Ang hininga ay mabigat. "Javier, tama na!" Narinig niyang sigaw ni Dave. Tapos na ang laban. Dahan-dahan, ibinaba ni Javier ang kanyang kamao. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tauhan ni Rico ay nakaposas na. Mabilis na kinuha ni Dave at ng isang pulis si Miguel. Tinitiyak na ligtas ito. At si Angela, ang kanyang matapang na prinsesa, ay tumatakbo palapit sa kanya. "Itay!" Sinalubong siya ni Javier ng isang mahigpit na yakap. Binuhat niya ito, kinulong sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang panginginig ng munting katawan nito. Narinig niya ang malakas na pag-iyak nito. Isang iyak ng takot. Ngunit ngayon ay may kasama ng ginhawa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa buhok nito. Lumalanghap sa pamilyar na amoy ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nagkalat na basag na kahoy, ng mga posas, at ng nalalapit na hustisya, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Ito ang laban na pinakamatindi sa lahat. At sa wakas, nagwagi siya. Ngunit habang kinaladkad ng mga pulis si Rico palabas ng bodega, isang huling tingin ang ibinato nito kay Javier. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng galit. Ang mga labi nito ay nabaluktot sa isang ngisi. "Hindi pa tapos ang lahat, Javier," sigaw ni Rico. "Kahit napahirapan na itong magsalita. Sinira mo ang buhay ko. Magbabayad ka. Magbabayad kayong lahat." Matapos ang kaguluhan sa bodega, ang mga sumunod na oras ay nabalot ng mabilis na pagkilos. Dinala agad si Angela at Miguel sa pinakamalapit na ospital para sa medical check-up. Si Javier ay sumama. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang mga anak. Ang bawat paghihinga ni Miguel, ang bawat kislap sa mga mata ni Angela, ay isang paalala sa kanyang tagumpay. Ligtas na sila. Sa wakas, ligtas na sila. Si Rico at ang kanyang mga tauhan ay dinala sa presinto. Nagbigay ng kanyang pahayag si Javier, detalyadong isinalaysay ang lahat mula sa simula. Sa tabi niya si Dave, ang kanyang matapat na kaibigan na nagbigay rin ng suporta at patnubay sa legal na proseso. Gabi na nang makauwi sina Javier at ang mga bata. Ang bahay ay nanatiling wasak.
Ngunit ngayon ay may kasama ng bagong kahulugan. Hindi na ito simbolo ng pagkawasak, kundi ng laban na kanilang pinagtagumpayan. Habang tulog na si Miguel, buhat-buhat niya si Angela patungo sa silid nito. Ihinigan niya ang bata sa kama. Ngunit sa halip na matulog, niyakap siya ni Angela ng mahigpit. "Itay, huwag po kayong aalis," bulong ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa natitirang takot. Umupo si Javier sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. "Hindi na aalis si Itay, anak. Hinding-hindi na." Dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita. Ito ang pagkakataon para maging tapat sa kanyang anak, upang ipaliwanag ang lahat sa paraang maiintindihan nito. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mama Maricar, hindi para siraan ito, kundi para ipaunawa na may mga pagkakamaling nagawa ang mga matatanda. Ikinuwento niya ang tungkol kay Churico, hindi para maghasik ng galit, kundi para ituro ang aral na hindi lahat ng nagpapanggap na kaibigan ay totoo. "Marami akong pagkukulang, anak." Pag-amin ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Dahil sa paghahanap buhay ko, naiwan ko kayo. Akala ko, sapat na ang pera para maging masaya kayo. Pero mas kailangan niyo pala ang itay niyo. Patawarin mo ako, anak." Umiling si Angela. Ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang umagos, ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng kalungkutan na may halong pag-unawa. "Mahal ko po kayo, itay," ang tanging nasabi nito. Niyakap ng mahigpit ni Javier ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Angela ay tila bumubura sa lamig ng nakaraang paghihirap. Ito ang simula. Ang simula ng paghilom. Kinabukasan, habang abala si Javier sa paglilinis ng kanilang sala, may kumatok sa pintuan. Si Dave. Kasama niya ang 2 pulse. "Javi?" sabi ni Dave. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Nasa presinto si Maricar. Gusto kanyang makausap." Nag-atubili si Javier. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Awa? O pagod na lang sa lahat? Ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin. Ito ang huling kabanata ng kanilang nakaraan. Nang marating niya ang presinto, dinala siya sa isang silid na may malaking salamin. Sa kabilang banda, nakaupo si Maricar. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay namumugto. Hindi na ito ang Maricar na puno ng saya at ambisyon. Ito ay isang babaeng basag. Ibinaba ni Dave ang telepono para marinig ni Javier ang usapan. "Javier," simula ni Maricar. Ang boses ay mahina, halos pabulong. "Alam kong wala akong karapatan na humingi ng kahit ano. Nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako." Hindi umimik si Javier. Narinig niya ang kanyang mga salita. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa. "Nandito ako para magbigay ng testimonya laban kay Rico." Pagpapatuloy ni Maricar. "Kukwentuhin ko lahat ng ginawa niya. Ang pagloloko niya sa akin, ang pagkuha niya sa lahat ng pera natin, ang pananakot niya. Alam kong kulungan ang bagsak ko pagkatapos nito. Pero kailangan kong gawin to para sa mga anak natin." Nakita ni Javier ang pagbabago sa mga mata ni Maricar. May sinseridad, may pagsisisi. "Hindi ko na alam kung paano babawiin ang lahat ng nasira ko," sabi ni Maricar. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. "Pero sisimulan ko sa pagharap sa lahat ng naging kasalanan ko. Sana, Javier, sana mapatawad mo ako balang araw. Sana mapatawad ako ng mga anak natin." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa huli, huminga ng malalim si Javier. "Ang mga anak natin, Maricar," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sila ang magpapasya kung kailan at kung paano kanila mapapatawad. Ang mahalaga ngayon ay simulan mong ayusin ang sarili mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Javier. Hinatid siya ni Dave pabalik sa kanyang sasakyan. "Anong plano mo ngayon, Javi?" tanong ni Dave. Tumingin si Javier sa langit.
kung saan nagsisimula ng sumilay ang mga bituin. Magtatrabaho ako dito para hindi na ako mawawala sa tabi ng mga anak ko. Magtatayo ako ng bago mula sa simula. Alam niyang malaki ang hamon. Wala na siyang ipon. Wasak ang kanyang bahay. Ngunit sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang hair clip ni Angela. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Sige pare, sabi ni Dave. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakaupo si Javier sa kanyang sala, na halos walang laman na ngayon, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa labas. Isang tahol. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa pintuan. At doon, sa labas ng kanilang gate, nakita niya si Bantay, ang kanyang matapat na aso na ibinilin niya sa kapitbahay bago siya umalis sa abroad. Payat na ito, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kagalakan. Tumakbo si Bantay palapit kay Javier. Ikinukuskos ang sarili sa kanyang mga binti. Ang buntot ay masiglang kumakaway. Sinundan ito ng mga bata. Si Angela ay tumatawa habang karga-karga si Miguel. Nandito na si Bantay Itay. Sigaw ni Angela, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Niyakap ni Javier ang kanyang aso habang ang mga bata ay masayang nakikipaglaro dito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagkasira ng kanilang bahay at sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naramdaman niya ang isang bahagi ng pag-asa. Hindi pa man buo, ngunit ito ay sapat na. Ilang buwan ang lumipas at ang mga sugat ay nagsimulang maghilom, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa puso. Ang bahay ng mga Santos na minsang naging saksi sa kaguluhan at sakit ay dahan-dahang binubuo muli. Bawat martilyo ni Javier ay may kasamang pag-asa. Bawat sipa ni Angela sa mga lumang kahon ay may kasamang maligayang halakhak. Sa loob ng tahanan, ang umaga ay puno ng buhay. Abot kamay na ulit ni Javier ang kanyang mga anak. Tuwing umaga, siya ang naghahanda ng almusal. Ang amoy ng pritong sinangag at kape ang bumubungad sa paggising ng pamilya. Itay, pwedeng dagdag po? Tanong ni Angela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na. Ang mga pisngi ay muling nagkakakulay. Masigla na ulit siya. Aba, siyempre naman, prince ako, sagot ni Javier, habang inilalagay ang isang kutsarang kanin sa plato nito. Sa sahig, si Miguel, na ngayon ay mas malusog at masigla, ay abala sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Ang kanyang mga boses ay puno ng mga tunog na walang kahulugan, ngunit nagbibigay saya sa lahat. Si Bantay ay nakahiga sa tabi niya, bantay sarado sa bawat galaw ng bata. Natagpuan ni Javier ang isang bagong trabaho bilang security guard sa isang pabrika malapit lang sa kanilang bayan. Hindi na niya kailangan pang umalis sa bansa. Ang sweldo ay sapat lang, ngunit ang mahalaga ay ang bawat gabi. Nakakauwi siya sa kanyang mga anak. Ang presensya niya ang naging pinakamahalagang gamot sa kanilang lahat. Ang bahay ay simple pa rin. Hindi na napalitan ang lahat ng kanilang nasira. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng pagmamahalan at tawanan. Ang mga lumang kurtina ay napalitan na ng mga bago at mas maliwanag. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw. Isang hapon, sa labas ng kanilang bahay, nagkaroon ng isa pang mahalagang sandali. Kaya mo yan, anak, sigaw ni Javier kay Angela, na ngayon ay abala sa pag-aaral magbisikleta. Si Angela, na dati takot na takot sa mundo, ngayon ay buong tapang na nakasakay sa kanyang bisikleta. Si Javier ay nasa likuran, hawak ang likod ng upuan habang tumatakbo. Si Miguel, na karga-karga niya sa isang braso, ay masayang pumapalakpak. Bitawan niyo na po, Itay, sigaw ni Angela, may pagmamalaki sa boses. Dahan-dahan, binitawan ni Javier ang bisikleta. Sa una, wobbly pa ang pagpapatakbo ni Angela, ngunit maya-maya, nakita ni Javier ang pagbabalanse nito. Humahagibis ito sa kalsada, ang kanyang buhok ay iwinawagayway ng hangin, at ang kanyang tawa
ay umalingaw-ngaw sa buong kanto. Napahinto si Javier, nakangiti. Napatingin siya kay Miguel na abala sa paglalaro ng kanyang mga daliri. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Umupo si Javier sa kanilang maliit na porch, sa ibabaw ng wooden steps. Sa tabi niya, si Bantay ay mahimbing na natutulog, ngunit ang isang mata ay nakadilat pa rin. Bantay sarado sa kanyang mga amo. Pinagmamasdan niya si Angela na masayang nagbibisikleta at si Miguel na abala sa kanyang mga laruan. Sa sandaling iyon, niningning ang isang realization sa puso ni Javier. Hindi na siya ang dating sundalo na naghahanap ng laban sa malalayong lupain. Ang kanyang pinakamabigat na laban ay tapos na. Ito ay hindi nangyari sa gitna ng putukan, kundi sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapanatili ng kapayapaan sa isang dayuhang bansa, kundi ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at pag-asa sa puso ng kanyang mga anak. Ang pera, ang karangyaan, ang matataas na posisyon, lahat ng yon ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang mga ngiti na nakikita niya ngayon sa mga labi ng kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga yakap, ang tunog ng kanilang mga tawa. Dahan-dahan, itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, hindi napigilan ng isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha ng kaligayahan, ng pasasalamat. Inangat niya ang kanyang tingin sa papalubog na araw. Ito, mahina niyang bulong sa kanyang sarili, habang ang isang gamang ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang labi. Ito ang tunay na laban at sa wakas, nanalo na ako. Ang mga araw ng pagdududa, ng takot at ng sakit ay nanatili pa rin sa kanilang alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na mga sugat, kundi mga pilat na nagpapaalala sa kanilang katatagan, sa kanilang pagmamahalan, at sa kapangyarihan ng isang amang hindi kailanman sumuko. Ang pamilya Santos ay nabasag, ngunit ngayon, sila ay buo muli, mas matatag kaysa kailanman, at handa para sa bagong simula, kasama ang tunay na haligi ng kanilang tahanan.